Sa mga mag-asawa, nagde-date pa ba kayo? Sinusurpresa niyo pa rin ba yung asawa niyo? Sweet pa rin ba kayo? Thoughtful pa rin ba kayo? Pinapatawa pa rin niyo ba yung asawa ninyo? Naglalambingan pa ba kayo? Bakit hindi na? Alam ba ninyo, sang-ayon sa ilang mga reliable surveys sa abroad, yung yakap ng mag-asawa sa isa't isa at least 20 seconds, yung kiss ng mga mag-asawa sa isa't isa ng at least 6 seconds, napakalaking bagay nun in promoting faithfulness. Kasi yung yakap daw na at least 20 seconds, yung kiss daw na at least 6 seconds, hindi bababa dyan at least it produces oxytocin. Ito ay isang love hormone na ang epekto sa mga mag-asawa, you will desire your partner, your husband, your wife more and more while being less attracted to other person. In other words, kapag gagawin niyo daw po ito, mga mag-asawa, mas mahuhumaling kayo sa asawa ninyo. Mas masasanay kayo, mas hahanap-hanapin ninyo, at mas mababawasan ang tukso. Kung yung pagdidate, hindi nyo na ginagawa, yan pa kaya gawin ninyo? Pero dati ginagawa nyo yan. Yung iba nga sa inyo, dati kahalik pa lang, kayayakap pa lang, balik na naman, payakap nga ulit, pakis nga ulit, parang mauubusan. Bakit hindi nyo na ginagawa ngayon? Di ba? Mas kailangan nyo yan ngayon. Kasi si Mrs. medyo tumataba na, na-insecure na si Mrs. Si Mr. medyo na-insecure na rin. At medyo marami ng mga stress, marami ng mga problems. Kapatid, kahit hindi hangaan at i-praise ng buong mundo ang misis mo, basta ikaw lang na asawa niya ang pumuri ng totoo sa kanya, solve na sapagkat ikaw ang mundo niya. Totoo yun. Bakit hindi nyo na ginagawa yun? Malaking bagay yun. Lalong-lalo na ngayon. Ibalik nyo mga mag-asawa. Huwag niyong sayangin kung ano ang sa inyo'y ipinagkaloob ng Panginoon. Kailangan niyo yun. Hindi kayo dalawa, kayo isa. Kailangan ka niya. Malaking bahagi ka ng buhay niya.